Kahapon, kinumpleto ko na yung misyon ko. Pero napakabigat ang pangyayari. Dahil ito na yung sinasabi na mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang huwag namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa. Yan ay yun sa pahayag 6:16. Ayan nasa panahon na tayo ng kahatulan. Hahatulan na lahat ng tao. Ngayon, kung sino masagasaan, pasensya na. Dahil yun na nga, yung huling misyon ko, talagang mabigat na yun. Nahirapan nga ako pagbalik ko sumasakit yung likod ko. Gumaganti din. Ito ngayon ang gusto kong kuhan yung number 7 na sinasabi. Ang tingin sa akin ng deep state ay banta ako sa kanilang layunin. At ang layunin na yon ay ang alipinin ng mga kababayan natin, lalo na mga mahihirap. Nalalaman nila na ang tanging ako na lamang ang babasag sa kanilang sistema. Kaya banta nga ako sa kanila Ngayon wala na silang kakayahang pigilan ako. Dahil nga doon sa sinasabi ko na yung mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami. Sa aking pagmumura sa mga taong nakikinabang sa mga kayamanan na nakalaan sa mga mahihirap, ay maaari ninyong sabihin kulang sa pansin o maaring totoo. Kaya sila mismo ang nakasubaybay sa akin. Hindi na ako nagkukan sila dahil sila nang nagsusubaybay sa akin Dahil nga doon sa kung ano ang aking gagawin. Dahil sila man ay naguguluhan na Hindi nila alam ang mga plano ko. Dahil ako, hindi ko sinasabi ang anumang plano ko maliban kung nagawa ko na. Dahil nga ito, wala silang alam na issue. Maliwanag na napersa kung mabuksan ang kanilang kawalang hiyaan na naranasan. Alam nilang totoo ang pinagsasabi ko. Kaya sila na mismo ang natataranta sa akin. Maliwanag na linalaro ko lamang ang kanilang sistema. Kaya nga yung sinasabi at the end of the day, malalaman na ninyo totoo at hindi ninyo maaaring ikaila. Ang nakakatawa ay itong ginawang caption na sa FB na God's number is 7. Kung 7, ito inilarawan sa palakol. Kung palakol ay gawat. Yun ang sinasabi nilang gawat sa Nueva Ecija, yung panahon ng taghirap. Ang nakakatawa dito ay anong pakialam ng mga Amerikano dito sa mga kayamanan na nakalaan sa mga inheritance. Pilit nilang inililigaw ang katotohanan. Kung 7 ay ano ang pagkaaninaw. Di ba ang 7-7 nangangahulugan ang pangalan ay first
7 letters, yung middle 7 letters, at saka yung last name 7 letters. Ngunit iba naman ang ginawa nila eh. Dahil nabuking sila sa akin eh, yung sinabi na yung Duterte na papalitan niya ang kanyang middle initial na Idralin. Kaya lalabas nga naman 77. Ngunit ano ba ang simbolo ng 737? Ito yung eroplanong Boeing eh. Kaya nga sabi ko noon pa, bakit dinala ng Amerika ang Boeing, ang design ng Boeing 737 sa China sa halip na sa Pilipinas? Kaya itong mga Marcos na ito may kinalaman ito eh sa Kaya nga yung unang pera, isang coin, pangalawang coin ito yung ang coin na ito ay dated 1876. Ngayon, isang talinghaga sa akin yan eh. Nung kunin sa akin ng kasamahan ko yan eh. Na yung nakuhang coin mula doon sa kinakapa nilang kanal ng mga bata itong na ito eh, nagkakapa eh. May kasamang isang punyal. Ito, kaya yung punyal na yan ang hadlang sa tunay na spiritual wonder boy upang hindi niya magalaw yung kayamanan na yan. At yung kayamanan, ang pagkaaninaw ko dito sa 1876 ay ganito. Kung i-add mo ang 1 at saka 8, magiging 976. Kaninong kanyan nakapangalan diyan? Yang 976. Yung Ferdinand, 9 letters. Yung pangalawa, Idralin, 7 letters. Yung Marcos, 6 letters. Kaya nga yan ang nakakatawa na hindi nalalaman nung nakapulot kung anong kahulugan noon. At kaya yung punyal na yon ang pipigil upang hindi makuha. Kaya iyang na yan, nakabatay doon sa gold volume certificate na nakapangalan kay Jack Flores. Pero ang tunay niyang pangalan ay General Eugenio Ocampo. Pero ang kasi niyan eh. Kaya nga yung code name niya ay 152. Ay code number niya. Pero yan si Jack Flores, yan ang TBM. At yung gold volume certificate sa kanya ay nakalaan yan doon sa nailinagak doon sa UBS Storage. Walang ibang nakalagak doon, walang ginto nakalagak doon. Ngayon, yan ay yung war damage na ninakaw ng diktador na magnanakaw na Marcos. Inangkin niya lahat yan at idiniposit doon sa doon sa UBS Storage upang iligaw ang mga sambayanan. Kung ibabatay sa Biblia, ganitong pangyayari. Basahin ninyo yung Exodus 13:21. At ituloy ninyo sa Exodus 14:19 hanggang 20. Ngunit kailangan tanggalin ang napasuhulian nila at ituloy.
Kaya magiging ganito yon. Oh, yung F mapupunta sa gitna. Hmm. Kaya magiging EFN. Ayan, maliwanag yan oh. Kaya ito magiging katuparan ng talinghaga kung paano ang mamimighati ay maglikat. Sino ba ang mga namimighati? Di ba ang riding tandem? Itong Duterte Marcos. Kasi ganito yon eh. Ang kanya, ayan o. Binatay nga nila kay Lincoln eh. O, Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, 7 letters yan. Ito namang ito namang Roa, 3 letters. Yung Duterte, 7 letters. Ngayon, kung ikukuha natin naman kay Abraham Lincoln, ay ito. Yung Abraham, 7 letters. Yung yung middle name ni Abraham ay Hanks, 5 letters. At ito namang Lincoln, 7 letters. Ngayon, ibinatay nito doon sa pahayag na doon sa Apokalipsis na yung ikapito, siya rin ikawalo. Ngayon kung aadin mo nga naman ito, yung 3 letters na Roa at saka 5 letters na Hanks ay magiging 8. Kaya iyon ang nila. Bobo naman itong Marcos na ito. Inahangaan daw siya sa pagkatalino niya. Bobo naman. Pagdating sa pagkaaninaw, tanga-tanga. Ibig kong sabihin, yung tunay na Duterte na Marcos, yung diktador, ay tanga yan. Pagdating sa pagpapaaninaw. Kaya, bakit 1 at saka 1 plus 6 equals 7? Panglinlang nila yan eh. Kasi pang 16 na panggulo itong putang inang Duterte na ito. At ito din yung si Lincoln, pang 16 din na presidente ng Amerika. Kaya yan ang ikinwan nila. Ngayon, kung ganyan ang gagawin niya, 1 plus 6, 7. Yung 1 plus 6, 7 din. Dapat, kung ganyan ang magiging estilo nila, dapat yan ay hindi 7, 7, 7, kundi 7, 7, 7, 7. 4 na 7. Oh. Kaya yung Duterte na hinuli doon sa Hague, nangangatal na eh. Dahil ibig niyang sabihin noon, yung Roa papalitan niya ng Duterte. Pero hindi niya magagawa dahil marami nakakakita na nakakuan dyan na siguro kung hindi na kanyan, pinalitan niya yan para mabuksan nila yung mga kayamanan na yan. Na hindi naman pag-aari ng mga putang ng mga Marcos na yan, mga magnanakaw, mapag-angkin ng hindi kanila. Oh. Yan ay pag-aari ng Pilipinas. Ngayon, balik tayo sa 737. Yung Boeing na yan, dapat yung sama dito dinala. Pero hindi dito dinala kundi sa China. At yan din nakabatay yung 747, nandyan din nakabatay yung account ni Marcos sa PNB. Yung 567 47 1162.
Ngayon, sino ba ang mga deep state? Kasi may, kanyan sila may pakana lahat dito. Yung kahirapan natin dito, nagpatuloy. Mula kay Marcos, nagpatuloy hanggang kay Kwan, kay Saba, hanggang sa kanyang anak. At ang namumuno dyan, yung tunay na anak ni Marcos na BBM, at saka itong mga maharlikang general. Pero yung nakaupo ngayon, huhulihin na rin yan, alam ko yan. O, nasaan na si Browner? Hindi na napagkikita. O, nawawala na sa sirkulasyon. Si Kibuloy, nawawala na rin sa sirkulasyon. Kasi yan, mga nahuli na yan. Baka nasa prison ship na sila. Maaari pati si Agbayalde, nahuli na rin At yung Enrile na yan, clone yan. Ang mahirap kasi ang mga deep state ay sila yung mga taong pinanatili nilang mangmang at mahirap ang kanilang kababayan na Pilipino. At sa mga taong ito, hindi ang mga halal ng bayan, gaya ng mga elitista, oligarchs, mga maharlikang general na nagpupundo sa mga political dynasty para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya pati constitution natin ay kaya nilang babuyin. Ang mahirap dito sa bayan natin, ang mismong kababayan natin ang naglulugmok sa mga may hirap. At nakikikutsabahan pa sa mga dayuhan. At iniibdulo pa ang mga bugok na ito. Kaya nga sabi ko, hindi lahat na mahirap ay mabibigyan. Yan na lang ang kwan. Kasi binigay na sa akin ng palatandaan na ang mga hindi mabibigyan Ito nga yung pag nangitim ang mukha mo, pasensyahan. Dahil ikaw magiging zombie ka na. Kung zombie ka, yun na nga ang sasabihin nila. Mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami upang hindi namin makita ang nakaupo sa trono at ang galit ng tupa. Kaya nga, walang Marcos Gold na nakalagak doon. Ang nakalagat doon sa storage, kundi ang mga treasury note na 1932 hanggang 1934 ang nakalagat sa Monetary Authority of Singapore. Ito yung Central Bank ng Singapore. Kaya yumayaman ang Singapore dahil din sa mga Marcos Samantala, itong bayan natin pinaghihirap ng bugok ng mga Marcos na yan. Kaya nga sabi ko, magpangita lang tayo, maski na ikaw clone ka lang, ingungud-ngud ko mukha mo, kako, sa Malacanang. At malapit-lapit na ako. Dahil yan na nga ang kwan, mga palatandaan. At ang namamahala naman doon sa kung na yan, mga nakalagak doon ay itong Marcos Goldman Sachs. Mantakin mo yan. Kababayan ay binababoy nila. Kaya humanda-handa na kayo. Yan na lang masasabi ko. Kaya nga, itong kung na ito ba, ang kapal ng apog nitong putang inang Trump na ito Mantakin mo, aangkinin na niya yung ni Sara Gesara. Hindi naman pag-aari ng Amerika yan. Kaya yan, riding in tandem na yan, dalawa yan. Itong si Duterte, Marcos, pagkatapos, ito si Trump at saka si Xi Jinping. Kaya nga ginugulo nila ang Pilipinas ang dami ng inchik dito. Itong putang ina ng Duterte na ito,
Putang ina, naghaka ako. Tapos, hindi nila alam na ako ang dahilan kung bakit hinuli yung Duterte na yan. Kailangan masunod nila ang kagustuhan ko. Hindi naman kung ano-ano pinalalabas nila. Maski na si Sara, hindi na rin makakauwi yan dahil kasama yan sa makakasuhan. Kaya nga ang sabi niya, hindi siya uuwi hanggat nandoon si Duterte. Hindi yan totoo. Talagang hindi siya makakauwi dahil siya man ay hinuli na rin. Kung totoo may mga ginto sa storage, bakit pinasunog? Yan na nga ang sinasabi ko. Bakit ipinasunog ng Committee of 300 yung mga dokumento doon? At ang may lumabas na whistleblower doon, ako lang naman ang nagbubulgar ng mga masamang gawain ng mga Marcos eh. Ang whistleblower doon, si Christoph Mili. Pinadalang ko ng sulat yan, pero umiwas kagad yan eh. Siguro malaki ang binayad sa kanya. At yung yung hulog na maliliit na bansa ay napupunta doon sa China. Pero yan, panligaw lang yan. Maraming dahil kung mapapalpak sila, yung plano ng CIA, masyadong magaling ang CIA sa mga long range planning eh. Pag napalpak yan, plan A nila pupunta sa plan B, plan B pupunta sa plan C, plan C pupunta sa plan D hanggang sa plan E. Ngayon, ako din ginagawa ko yan sa kanila. Kaya kung anong kung anong galaw nila, pinapakiramdaman ko din. Noong may tatag ang Central Bank of the Philippines, noong January 3, 1949, ay ipinadala dito ng Emperor ng Japan, ito nga si Emperor Hirohito. Ipinadala ang mga treasury note na yan dito sa Pilipinas dahil nagtataglay ng sumpayan. Bagamat yung mga yakuza, kasi ang yakuza sila ang nagpupunta dito. Kaya nabuo yan yakuza. Sila ang nagpupunta dito para magmina ng mga ginto. Mga palihim lang na trabaho yan. Kaya nga, upang huwag malito, yan ang sinasabi ko. Yung emperor ng Japan ngayon ay apo noong Diktador Marcos. Dahil si Marcos ay nagkaroon ng asawa yan sa Japan na ang pangalan ay Michiko. Ay nagkaroon ng anak sa Japan na ang pangalan, commoner ito hindi naman ito dugong bughaw commoner. Inaso-aso nila siguro para mapangasawa ng emperor ng Japan. Yan ang anak ni Marcos sa Japan. Kaya yung emperor ngayon ng Japan ay apo ni Marcos. Pamangkin nung tunay na BBM. Pamangkin ni Irene. Kaya itong mga Araneta na ito, masyadong swapang din ito Inangkin nila yun sa Cubao. Pagkatapos, yung sa San Jose del Monte, yung lupa na para sa Nawasa, kinukuha na nila, inaangkin na nila. Ay hindi nila alam na ako magti-trigger ng 01-4. Hindi si Queen Salvacion. Wala siyang karapatan.
At kaya pinadala dito yung kwan dahil natalo sila sa gera at saka alam niya may nagtataglay ng sumpa ang mga ginto. Na pag yan ay inagaw mo. Ngayon, ang sumpa na yan, yung bagsakan sila ng bomba ng Amerikano doon sa siyudad ng Hiroshima at saka Nagasaki na magpahanggang ngayon ay hindi pa tinutubuan ng lupa. May mga tao doon, ikinulong na lang nila na hinahagisan na lang ng pagkain upang sila'y mabuhay. Dahil nga dyan sa radiation na yan, dahil kakalat at kakalat yan. Ngayon, ang gumawa naman ng kwan natin dito, yung BSP, ay itong si Drilon. Putang ina to, itong butete na ito, ang laki-laking kwan. Kaya isa yan sa mga kumuan na mag-imprenta ng dollar dito sa Pilipinas. At ang nagbigay go signal na makapag-imprenta ng ang BSP dito sa Pilipinas ay ito nga si Janet Yellen. Yan ang CEO ng noong nakaraan ng Federal Reserve Bank na ngayon naman Secretary of Finance nung panahon ni Duterte ay ni panahon ni Biden. Ewan ko ngayon kung sino na. Kaya hayupak itong putang inang kwan na ito eh. Ang kasama niya pumirma dyan eh, para makapag-imprenta ito si Dilema. Si Titanco, Purisima, Drilon at saka ito si Mar Rojas. Inaasawa ni Corina. Yung Corina na yan, matakaw din sa pera yan eh. Corina Sanchez, nako, suplada yan pero matakaw din sa pera yan. Ngayon, nagpapalabas ng itong BSP ng ng memorandum para mapigilan ang pag-aabuso at maling paggamit ng pera. Ito nga yung vote buying. Ang tagal-tagal eh. Kayo nga may pakanan yan, mga vote buying na yan eh. Dahil nga, kayo'y nag-iimprenta ng pera na pare-parehas ang serial number at binibenta ninyo sa mga politiko. Yan ang totoo niyan. Siguro naman alam na ninyo yung tungkol sa pagsunog ko sa 1,000 pesos na polymer. Ito nga yung video na Mickey Mouse currency. At kaya ko sinunog ito dahil hindi naman nanggaling ito sa BSP kundi sa pinagawa nila sa Canada. At bakit may logo ang Hong Kong Shanghai Bank? Ang kasi niyan, ang Hong Kong Shanghai Bank ay hindi naman natin Central Bank. Sino ba nagmayari ng HSBC? Di ba ang Silicon Valley? Nabili yan ng Silicon Valley pero palabas lang yan. Kaya nga yung ni Duterte, yung abogado niya, na tiga-England. Dahil ililigtas nila si Duterte. Ito si Duterte na ito, ay madaldal ito. Parang loro ito. Pag nagigipit, duwag yan eh. Matapang lang yan sa utos. Pero yan, duwag yan. At yan, tunay na Duterte, nagtatago sa isang isla doon sa Tawi-Tawi. Kaya nga malakas ang loob na ang kinin ni Trump itong ni Sara Gisara eh. Kaya kinuha ni Trump si Elon Musk. Akala naman nila, kaya nila akong paikutin. Nagkakamali kayo dyan. Pag-aari na ba ni
ng mga Marcos, yang Central Bank of the Philippines, yang kwan na yan, yang Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan ang mga katanungan ko. Kaya marami kayong ipapaliwanag sa akin mga Marcos. Ikaw, Aimee, alam ko, mayroon ka ding account sa Malaysia na ang namamahala ng account mo. Yan po tayo, tsuwa-tsuwa na yan. Palibas ay, kayong mga Marcos mahilig sa tsuwa. Kabit mo naman yung namamahala doon eh. Oh, hindi ba, Aimee? Kabit mo yun. Yung pagtambak ng mga pera na yan, kaya ako minumura eh. Dahil alam ko, itatambak nila yan. Magkakaroon tayo ng recession. Nangyayari na ngayon. Kaya nga sabi ko, pag inabot ng 60 pesos ang dollar, recession na. Ang recession ay pag-urong o pagbabago ng ekonomikong pang-aktibidad mula sa mga panahon ng paglago tungo sa panahon ng paghihirap. Mga tanda na bumababa ang produkto. Ang mga tanda ay bumababa ang mga produkto. Kawalan ng trabaho at pagbagsak ng mga mamimili. Upang maisalba ito, nangangailangan na mabilisang magpundo. Kaya nga sinasabi ko, hahanapin ako. Dahil nga, global recession na ito nangyayari sa atin. Dahil yung pagkasara ko doon sa hindi ko na pinagamit ang mga treasury bond na yan sa IMF. Kaya ang nangyari, nagsarado ang World Bank. May isang German na babae ang nakikichat sa akin eh. Tinatanong niya kung may nalala kung ano daw ang weather dito. Eh sabi ko, hindi maganda. Kasi talinghaga pa rin yun eh. Hindi ko sinabi yung panahon ng kundi ang sabi ko, hindi maganda dahil from bad to worse. Dahil nga itong itong recession na ito. At ang dito ay yung mga magnanakaw na politiko. Ang mga dahilan. Dahil sila man natataranta na eh. At tinanong din nila yung kasama ko kung may nalalaman. Kasi talagang kung hindi niya tatanungin yung kasama ko na ay hindi pa sila yan. Maaring may nagbibiro. Pero eager sila eh. Kaya sabi ko, bahala kayo sa buhay nyo ngayon. Kung hindi ayaw ninyo akong sundin, bahala kayo. Eh ano kung magkaroon ng global recession? Oh, hindi lang sa bansa natin. Oh, buong mundo yan, kakaroon ng global recession. Oh, sige na.